then, and now. Transformation ng mga kapatid nating Vaklushi sa showbiz industry. Silipin sa ating showbiz update. Unahin natin ang ating Inang Gandara Park na mukhang kabayo noong araw. No hatred sa ating Inang Gandara Park, pero hindi siya ganun kaganda nung wala pa siyang pera. But of course, nire-respeto pa din natin ang kalaban ni Mamshi Harishoke na naiinggit kay Inang Gandara Park. Ang dating hunk actor na crush ng batang 90s na si Rustom Padilla na ngayon ay isa ng ganap na binibining gandang hari. For me, hindi talaga bagay sa kanya ang maging Becky. Sana minintain pa din niya ang kanyang manly appeal. Tapos nagladlad. Pero syempre, kung saan siya masaya, ay suportahan na lang natin, di ba nga? Next, ang etsyosera ng bayan na lahat na lang ng bagay nakikisawsaw. Introducing Valentina Rosales. O di ba? Pang-ahas ang pangalan ni Valentina. Kaya naman, madami sa ating mga ka-Star Buzzers ang naiinis sa Vaklushing Itachi. Siyempre, nariyan din ang YouTube content creator na si Esnir na umaariba ang love life. Buti pa itong Vaklushing nito. Sandamakmak ang mga boys na nakapaligid sa kanya. Well, mukhang mabait at maayos naman makisama itong si Esnir, kaya siya lapitin ng mga ombre. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, and all the best sa iyong showbiz career. Another Vaklushi na kinaiinisan din ng iba. Ang kakampink TikTok star na si Mimia. Next, isa pang kakampink na kaaway ng isang DDS vlogger na si Nyak Arnota. Sa ngayon ay nagiging palaban itong si Aura at pumapatol na sa kanyang mga bashers online. Push mo lang yan, Aura Brigeda. If you think nasa tama ka, ipaglaban mo yan. Next, ang Ilocano, Hawaiian-based na si Brett Rock. Mukhang wala namang nabago sa kanya. Mukhang nag-long hair lang siya at konting blush on with kilay. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Yun na ang kanyang naging transformation. Duyaman itong si Brett at balita ko may lulur itong hunk at mukhang top na top. Kaya swerte din ito sa pag-ibig. Sunod sa ating listahan, ang dating pinipilahan kahit mukha siyang madumi. Ngunit ngayon ay hindi na siya pinapansin dahil medyo may kagaspangan ang ugali nito. At some point, hindi naman natin masisisi itong si Diwata Paris Overload dahil nagtratrabaho lang siya at gustong kumita. Pero yun na nga,
inabuso din siya ng kapwa niya vloggers. Kaya naman nabulabog ang kanyang mundo, which I guess ayaw niya ng ganon. We also have Brenda Mage, a Mindanao-based content creator na nakilala sa It's Showtime. Wala ding gaanong nabago sa itsura ni Brenda. Mukhang Brenda pa din, kaya magbuhok babae o lalaki. Si Brenda ang isa sa gustong-gusto kong panuurin dahil ang sarap niyang kumain sa kanyang mga vlogs. Next, ang itinaboy ng Dubai Immigration dahil sa kanyang kaetsyosan, ang fukirat ng bayan. For me, hindi ko talaga pinapanood ang kanyang vlogs because I am not a fan. No hatred towards her, pero sadyang hindi ko lang talaga bet ang kanyang mga paandar. Sa kanyang transformation, at least nagmukha siyang Temu version ni Beyonce, kaya isang padyak para sa kanya. And syempre, ang kapatid natin na kauna-unahang transgender na napasok ang mainstream media as showbiz news presenter. Let's all welcome Kalad Karen. Mukha naman siyang babaihan, kaya napaibig niya ang isang Briton. Siya at ang kanyang British husband ay ikinasal sa London the past years and maayos naman ang kanilang relasyon. Kaya good job sa iyo, Miss Kalad Karen. Next, ang nirerespeto sa pagbabalita ng mga chismis at hiwalayan ng mga nag-iibigan, ang nag-iisang Tito Boy Abunda. Walang transformation kay Tito Boy. Nagpakalbo lang ito at yun na ang kanyang transformation na mukhang galing Saudi. We also have Javitot. Bet itong si Javi. Javitot ang tawag ko sa kanya dahil yun ang gusto kong itawag sa kanya. Bet siya pag lalaki ang kembot. And of course, hindi ko siya bet pag babaihan. Another Borta na nakalimutan ko na ang kanyang pangalan. Ang hindi ko talaga inaasahan na isa din palang Vaklushi ay itong si Miss Catering. Naloka ako dahil akala ko ay babae siya at ngayon ko lang talaga nalaman na Vaklushi din pala siya. Kaya good job sa iyo, Miss Catering, dahil naloko mo kaming lahat. Siyempre, Emma din yun. Anyway, maganda siya ngayon at arriba pa din ang kanyang karera. Kaya go lang ng go, Miss Catering. And lastly, we have Lars Pacheco na Gandara Park, ang kanyang naging transformation. Sila po mga ka-Star Buzzers, ang mga kaibigan natin sa LGBTQ community na hinahangaan ng kanilang fans at followers sa kanilang larangan. Sino ang hindi mo bet sa kanila? Please comment down below and thanks for watching. Have a good one, ka-Star Buzzers.